magmalipay ka sa atong pagsimba, atong ibigay atong the best para sa atong pag-worship sa Diyos. Itong awito ng Bisaya, ani anak karon. Ha? Bisaya. Apa niya? Connected ako kumakat. Bisaya mga tatay. Steadfast love of the Lord. As we gather in your spirit, as we gather here to glorify your name, knowing well that our hearts began to pray. This is thy faithfulness.
Lord. We magnify you. Glorify you. Hallelujah. We worship you. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, katapatan, sa mga kasasinabi. Salamat po, Panginoon, ito'y laging sariwa. Bawat umaga, Panginoon, aming ramdam, Panginoon, ang iyong pagmamahal, katapatan mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, O Diyos. Salamat namin kang nakilala na Diyos na ganun, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. O Lord God, we give you the glory. Salamat po, Panginoon. Ako, ihangin po natin si Pastor Sol na sa po mga dalangin. Hallelujah. Salamat po, Lord. Ikaw ang tago ng Diyos. Morning, O God. Diya kami Ginoo, aron mo usip kanimo Diyos. Mo-glorify kanimo Ginoo. Mo-present kanimo Ginoo sa among life, sa among body Ginoo, na ikaw Ginoo mag-bless ka namo. Holy Spirit, ikaw ang napalihog ka namo Ginoo. Okay mo, O Diyos, matapos kami, pasalamat kami sa masala. God, diha kanimo Ginoo. Lord, sa tamat, magagamit ka sa insin, magayos ka kanila. Mga person worship na sa mga tulunggon Ginoo, mga music Ginoo. Salamat Lord, ikaw mag-bless nito sa word Ginoo usab. Ang mga pastor karong ang sila mo, salamat ikaw mag-bless kaniya. Sa paglalay Ginoo, bansang tagsa kanamo karon Ginoo, gikan sa kabataan ang nagampo. Ginoo na ikaw mag-bless kanimo. Kanamo Ginoo tagsa, Holy Spirit magapalihok kanamo Dios. Salamat Ginoo. Kay kaayo kanamo Ginoo. Your goodness Lord and your faithfulness until the end of my life. Salamat sa tanan sa worship ka in Jesus' name. Amen. Ito po tayo mag-scripture, no? Uli ko sa ta. Natin mga bisita, pagpunta ko. Pag-welcome sa natong tanta. From Manila. Pastor Gio. Pastor Gaspar. Sige pa. Kakahong sa nato kata. Ha? Ako magkamawan. Ikaw lang yan. Sige, kaya na lang. Kung anong patayo, hindi ko. Ha? Ha? Asa ka ta? Sige. Oh, sige. Ay, manito, welcome. Pastor Gio, Pastor Mrs. Pastor Gaspar. Amen. Welcome sa pagbigang sa Diyos dito sa lugar. Kung tinawagan si Brother D, na magbasa ng scripture. Sa pagpalindog o ang pagbabasang sirisa Salmo 141 nga nagulhan kini nga awit sa pagday. Dahil ka ang Ginoo. Pag-awit ka mong bagong awit ngadto sa Ginoo. Dahil ka siya diya sa tigom sa iyang katawan nga nagtungan kaniya. Pagmaya Israel tungod sa imong magbubuhat. Paglipay katawan sa Sion tungod sa imong mga hari. Dahil ang iyang ngalan uban sa pagsayaw,
Tugtuga ang mga tambor ug ang mga alpa alang sa pagdayeg kaniya. May kalipay ang Ginoo diha sa iyang katawan. Gihatagan niya kadaugan ang mga linapitan. Angay nga maglipay ang katawan sa Dios tungod sa ilang kadaugan. Pawita sila nga malipayon sa tibuok gabi. Pasinggita sila samtang magdayeg sa Dios. Binakya ang hait nilang espada ang pagpanimalo sa kanasuran. Ug sa pagsilot sa mga katawan, ingon man sa paghapos sa ilang mga hari, ug mga pangulo pinaagi sa kadinang puthaw. Ug sa pagsilot sa kanasuran sumala sa gisugo sa Dios. Kini ang kadaugan sa katawan sa Dios, dahiga ang Ginoo. Amen. Salamat, Brother Lee. O, maligod ka. Kasi nasabta sa itong mga dito sa probinsya o so ang testimony na pinawala sa service. Sige. Ato ta sa pagpasalamat. Ano po kung anong ginawa ng Diyos sa mga kasasapin. Ano ang ating naranasan. Kabutihan ng Panginoon. Kamangha-mangha ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sino po ang unang tatayo upang magpasalamat? Salamat sa Ginoo ni sa kabutalo sa iyang pagkamayo ay madto ko masimba. Siguro na overpatigil ko ko anang trabaho. Tamis kamote katong kalit na pagsakit ang likod tapos di ko makalingi, di makayuko. Ako na itong mga pusog, umubag. Salamat sa Ginoo. Hilot ninday. Pero before gihilot, amo sanggi break na ito Ginoo kayo. Ang datay mahimo kuway Ginoo tabang sa pagkinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kaayuhan. Kadaugan na nahayas Ginoo kay umudagan sa tag doktor kay libo-libo na. Salamat sa tanang kaayos Ginoo yan. Di pa sinati sa among kinabuhi. Sa among pamilyaro nga si naghatag pa kanako dugang kusog. Kanato nga tanan ug salamat po sa Ginoo ni Pastor Gaspar. Dong, hallelujah. Kabisado ko din ako dong imong pamilya o di ka po kalain parte sa imong lolo side sa mga Noybe. Salamat sa Ginoo dong nga. Wa ko mag-speak nga. Bitawag ka sa Ginoo. Wa ka wala sa kalibutan. Salamat sa sinatian nga gihatag sa Ginoo kanato. Ug salamat po sa kadaugan ug salamat po nimo Pastor Gaspar ug sa imong mga kaubanan. Nakita-kita patabirian o sa tanang kaayo sa Ginoo, ato siyang takos pasalamatan. Amen. Salamatan ko rin ng Panginoon dahil noong naka-attend ako ng sa isang naka-attend ako doon sa gabi yun. Ano ba yan? Huwibis ng gabi. So, nakita ako doon sa encounter. So, ang panalangin ko, Lord, muli mong i-ignite yung aking paglilingkod sa iyo. Kaya mo nagbugnaw, bitaw ako sa iba. Pero ang sabi ng Panginoon, kung mabugnaw o init, ikasuka po ikaw. So, lain ko na isuka tayo. Lugay na butang ng alagad. Matagal na tayong naglilingkod sa Panginoon. Yung pala, isuka lang tayo. So salamat sa Panginoon na muling, yun ang prayer ko, yun ang request ko, na muling pangalabi ng Panginoon ang ating paglilingkod. Salamat sa Diyos at salamat din, Friday, hindi na ako nakabalik. Dahil napunta ako doon kasi may schedule ako sa Burgos na nag-ilot ako kina Pastora Caliro. So nakaapat ako doon na hilot. Salamat sa Panginoon, hindi ako napagod doon sa paghilot, napagod ako sa araman ng layo ato. Motoron ba? Motoron. Balik na ako, hapon na. So, mo pagkalinin, pagdating namin doon sa Divisoria, nagbili kami tinapay ko rin. Ayoko na nang sumakay ng motor, maglakad na lang ako papunta dito sa Ilan City, lang sa Initaw, si Alkio ako lakad. Alam niyo naman pag senior na iba na. Salamat sa Panginoon, sa lakas na binigay, sa talento na binigay ng Panginoon, dahil ang Diyos Jod ang the great provider, kaya wala pa man Jod may as in income. No, wala kay kuan si Pastor, wala kay ang akong bana, wala pang pension. So, at malapit-lapit na. Kunting-kimot na lang malapit na. Kaya salamat sa Panginoon Diyos, the great provider, ang Diyos ang manggagamot. Totoo talaga ang Diyos manggagamot kasi ang katawan ko lang, marami ako naman ng pagsilyo na
Pero ang Diyos, napakabuti ng Panginoon, kaya ating pinabalikan at taas-taasang papuri sa ating buhay na Diyos. Ako na ako ipagpos. Pero hindi ako Maayong punta mga igsoon sa Ginoo. So, nalipay ko ako nakaabot mo din rin. Yan. Karoon punta ka na So, ako nga pato sa Ginoo nang parang na mo din. Ano mga igsoon na may kwarta? Pero na akong Ginoo. Amen. Amen. Kanin ko ang asawa, nag-iyang pita ka. Kasi ako nagawin sa akong kwarta akong asawa. Huwag yung kwarta. Pero doon sa mali pag-iyon nga. Pero si Pastor Ian, akong kauban, ng Pastor Ian, na ay kukuyong na mo, dugay pa, na ay pasaad sila nga, kuyong diri. Kaya, kung makuyong sila, siyempre na masahay na sa kuha, sakay sa nasa kuha. Na ay kukuyong walang kurutog siya magbuhok. Kung yung pamiliti nila, among ang kuhan, among gikunita-kunita, 5,000 ang pamiliti nila. So, sure na po na makakarinig kay namin magkuyog na ako, niya namin mamiliti. Kaya pag-anto na, pag larga na, nagwag-out man sila may suon. Wala may kwarta. Saan may Ginoo may kwarta? Ito, usa na akong Ginoo Ginoo. Ang nadugog sa iyang kuan ng Espiritu Ginoo, ingong yung Espiritu Ginoo. God will provide. Sabi ko, Panginoon, yung kapangyarihan mo, Diyos, gagamitin ko. Ako gamitin ng imong power, Ginoo. Pag mag-abot yung biblitik, pinaka-pumunta sa pastorian. Pastor, tuloy ba ta? Tuloy ba ta? Ingos pastorian, tuloy. Sabi nung pagdating mismo ng Domingo sa gabi, ay, pastor, ang mga tao atras sila. Di na mo po yung gawin po yung kwarta. Ito sa on Ginoo, kaming pagulit ako sa ambalay. Istorya bisa akong asawa. Wala kayo kwarta. Kuha yung kwarta. Mi. Kuha baka mo. Dayon baka kadari mo kayo kwarta. Pero imong gagawin nga, God will provide. Alam mo, ang pinagastos nila ng lukas at kanan, parang pala dari o balikan na sa Manila, ang gastos na ako dire, 21 mil. Ang usa ba kasi sa kiyate, kung ano ito, ito na ito, maabot ito mga 25 mil. So, ang mga kasultanan, bali, 46,000. More or less pa ng 5,000, dahil pa ng kaunta ng bako. So, kung Ginoo, wala ko na Ginoo, pero dahil, ni Ginoo na ako, ang kamanan. Amen. Amen? Totoo mo na? Amen. Patutuhin na ninyo. Kaya kung inutuhan ng iyang pulong sa Ginoo, kilos na ito Ginoo, mulihon na siya. So karon pagkarin ako, sa Bicol Palanggaan, mga igsoon, naay ko ano shortcut para Bicol nga, namin ko ka shortcut, aron dali na maabot. Bila ka itong kasada ha, gili-gili ang itong kasada na ako kay arang ka sa kaon kayo, kaya ako sa L300, naay problema, kuha siya ng nag-los-los ang iyang dagan, ginahingay. Kaya pag ato na ako, bibiyong ako dito sa Ginoo nga, among ginikaling kaya itong kasada, arong taasang kasada, ang dato ang pukuha Ginoon. Kung ano man yung awi, ginipili kayo kung kasara kay taas kayo, sumila kayo. Dato mahirap po dito sa Maribela. Alam mo yung igsoon, di ako siyang hinay mo bulot kay naay problema. Kaya, pag dato nas pinagkakatapusan, sumila ako, arang taasa kayo, kailan ba bago? Mumura na ba bago? Arang taasa sa sumila ng bayo. Hingi lang sa akin, lumatayo na. Kunya, isig ito nga, bagil. Kunya, naon yung kauban mga igso na visionary ko ito sa Bicol. Kunya, grabe ko itong si Pastor Joe, tsaka si Pastor Georgie. Dalawa kasama natin mga pastor. Ang experience ko itong pastora, grabe ko sa Ginoo. Kunya, ikon itong, ampo na siya, kahit ba umas kayo, dahil na ko. Iba mo na siya ang kuwan, ang sakyan na mamatay ito sa tunga-tunga. Ikaw, bagil. Kunya, mag-ampong na guys siya. Ito bagsakan ako. Among mga igsoon, ipusok ang andar sa makinaon niya. Ang mga anghel sa Ginoo, ito di ay. Ang iyang pag-apo, nakita na sa Biblisyo niya, ang mga anghel sa Ginoo, ito ang kuwan sa kinan.
Alam mo, isunog na matay itong siya na atas may basit sa mga aming tanay mamatay. So, ang kapangyarihan Diyos, ang provide ng Panginoon, ganun na lang kung tayo po'y magtitiwala sa Kanyang kapamilya. Amen. Amen? Huwag may kwarta, pero ang abot mo din yun. Anyway, kung ako, hinangalo, nakita ka ba? Yeah, I hope and pray na sunod ko nga din may mataghalata. Amen? Ako mo sino, anong mga isuon? Kadaan po na ako sa Manila. Ako, at ako yung kuan, atong maahal yung sigo kaputanan. Pastor Sol, Pastor Ralune, ganyan, duwa niya. So, ang akong kuan, akong pagkuan niyo, ang po lang ni. Sa inyong pag-abo at alaw, kuan ni, saan nga? I-apil mo yung pag-abo ninyo. So, mauna, koneksyon lang nato. Atong koneksyon sa Ginoo kampo. Kasi ang tao nga manalimos Ginoo, ang tao nga siging ako sa Ginoo, powerful po yan. Makapangyarihan ang Diyos. So, ikampo nga naghanta, ikampo nato kwas Ginoo niya. Tagaan pa tagbas ng lawas na kanyang mga tao sila ano. Sumasama sa tunay na Diyos. Kasi sa Ginoo, huwag ka sumasama sa Diyos ha. Yan ang parang talang assistant. Mga tao din gahit dyan kasing-kasing. I pray na mga kasing-kasing din sila anong sa wago na mabalik sa tunay na Diyos. Tunay na Ginoo. Kanang di na lumasama sa Diyos. Kasi pag sumasama sa Diyos, lahat po yan, pupunta ng interno. Mga tao na yan. I hope and pray na pagbalik na ako din sa lugar na daghan na ta. Amen. Daghan na ta. Systematic na dapat. So, isalamat sa Ginoo kay Pastor Adi, Uncle Manin, at si Pastora, at si Pastora. Salamat sa inyong tanan. So, maura dugog ko pasalamat sa Ginoo. Salamat po sa Pastor. Sinatiya na. Ang Diyos ay talagang unexpected. Pwedeng nilagay ang Diyos sa vaccine. Amen? Isa pa? Salamat po sa itong mga Diyos na ano mo katag. Kaya itong linggo, wa ko ka abot great. Kaya pag siya sa sakas ginabot ang motor. Puro pa. Dagdag ito. Luksong niya sa magdatas kuhan. Nakuha na, matay na doon. Hilingin ako. Na pati na hindi ko magawa na din ng ilo. Kasunod yung ispark lang. Ako nga, kaado kay pagtingin ako, dihan naman kung simbahan sa pagkisga sa kasal pagtingin din ako. Dihan naman kung mukhapaw, dihan naman kung dito naman kung simbahan. Kaya namin yung mga palindito ko ano pa. Hindi naman ikaw kay namatay ang mga motor, ikaw na din. Sa mga pinag gumano ko doon kayo, wala kayo magkas. Ulit na sulong, gusto na naman ko na mo. Arang misura pagsaka kay binabagi na nagdudod na. Arang katas ko. So hindi ka kuna ko. Wala kayo pagkuhan sa Ginoo, babag na ako. Salamat kayo sa gumano ko doon kayo. Nalaulit nga, dudod kukiran. Pero ako sa atong week Diyos, ay nagkamado ko sa kayo. Nagumit ko sa kumana sa pagsulat. Ano yung pinapagpapit sa loob. Sa sunduwi lang ko, pero ang ginawa nag-auban yung kumana sa pagsulat. Nagawin niya ito sa gas na ginawa, puro na sila nag-auban. Nag-usok. Nag-usap ko ka, bata na ako. Kahapon ako man sa duto sa gatong dito sa kamay, kirkigil ba? Sa ginawa ka, humar ko siya sa ilang kirkigil sa pakisa, kung dito. Dalay ko sa parang may zoom. Pasalamat ko sa atong buhay na Diyos kay nagkauban-uban na po tao. Itagaan tag mayong panahon. Nagpasalamat po kayo nakahuman ako sa pag-istorya. Sana? Okay, so muna na. Sige, kung wala na.
Salamat sa po. Salamat po sa Ginoo kay kailangan ako mag-iagdidam. Kaya ko sa nakaw ako. Salamat po sa kanan. Sa to, ang usap, medyo. Ito ko nag-ampo mo rin tao. Salamat po sa tanan. Salamatan ng Diyos sa mga katuligan. Ilang pa sa Ginoo. Ay pagka-19, pagka-71 ako, nagdagan sa sakit, kung diba yun. Mga salamat po Ginoo ng tayon. Karaos. Kalabang o nakita ko sa mga kumay na dream na may aming sinutuloy tao pa. Salamat ko sa ayos sa Ginoo. Amen. Wala na. Salamatan ng Ginoo sa biyang kaayo. Umabot ko kay salamat tanong ang Ginoo kay na itong bisita ron. Tagsarani nga na kay bisita nga Tagalog. Ibaday Pastor Gaspar. Kaya nandun po sa pag-agtos Manila ng taon ni sundo-sundo na mo. Bukutan ni Pastora, salamat sa Ginoo nga. Diya sila man ka na to karon sa atong ibalik maya nato sa atong. Sige po. Wala na. Punta sa laing praise and worship. Kasama sa sina. Ay, okay. Sige, punta sa mga pagdaig at panghatag ng worship leader. Amen. Hallelujah. May buntag may son. Amen. So, natin mga bisita karon no. So, ang labaw nga naa sa atong kaliwala karon na ang presensya sa atong buhi nga Dios. Amen. So, ang libro sa gaingon nga the fruit of our lips giving thanks. So, mga lang kasi natin sa kaayo sa Ginoo no, dili lisod ang pag-declare sa kaayo sa Ginoo diha sa atong mga pagkain. So, let's proclaim the greatness, the goodness of God and our praises mga igsoon. Amen. Hallelujah. May tagang, may sayang, may tuwa sa piling ng Diyos. Okay, sige. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Salamat ang pagkakulang ang puti at magsasalamat. Ganda ka.
pagkamaayo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, oh Lord God. You are so great, oh God. Hallelujah. Nothing can ever compare to your name, Lord God. Only you, Jesus. Hallelujah, Lord. Ang takuna mo kay Diyos. Hallelujah, Lord. Ang among manluluwas. Hallelujah, Lord. Ano naman sa iyo sa among mga kasalanan, oh God. Hallelujah. Hindi matupmed ang pagkamaayo, Diyos. Hallelujah. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y lagi naman kong magmahal. Ang ikaw ay magpapawalang hanggan. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y lagi naman kong magmahal. Ang ikaw ay magpapawalang hanggan. Ito ulit, sinasamba kita, dakilang Diyos, amang Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di mababago. Mabuti ang Diyos, na sa akin ay nagmamahal. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y lagi naman kong magmahal. Ang ikaw ay magpapawalang hanggan. Ito muli, sinasamba kita, dakilang Diyos, amang Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di mababago. Mabuti ang Diyos, na sa akin ay nagmamahal. Ito muli, sinasamba kita, dakilang Diyos, amang Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di mababago. Mabuti ang Diyos, na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, na sa akin ay nagmamahal. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We thank you and we are so grateful, oh God. Hallelujah, sa iyong pugma, oh God. Parang anak mo, oh Diyos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. Imo ka na himayaw, kalangganan, oh God, sa mga pagdaing, oh God. Nalimo lamang, oh God. Hallelujah, in Jesus' name. Amen. Papalapakan na ako nila. Salamat po, Karina. Kaya po, buti at ang pagpuri sa Diyos ay talagang ating lifestyle at sa napunta din ang ating pagpurihan talaga ng Diyos. At sa gabi nito, tayo po ay diyan po sa ating pagbibigay
Kahit saan pa. Sige na, masaya. Sige. Magbigay ang masaya para sa buhay. Magbigay para sa buhay. Magbigay ng masaya para sa gawain. Magbigay para sa kanya. Magbigay ng masaya para sa gawain. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya para sa gawain niya. Magbigay para sa kanya. Magbigay ng masaya para sa gawain niya. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya para sa gawain niya. Magbigay para sa kanya. Ito tayo po nanalangin. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa sandali ito. Sa biyaya, pribilehyo, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Mayroon kaming mga hanap buhay, pagkakasaan. Salamat, Panginoon, at iyong among pagsalamat na kami maging kabahin sa pagpalambo sa iyong mga buhaton, na agi sa among pag-atag o dahil sa nagkarit among mga pagkampo na ikaw sa mga panalangin sa mga anak, sorsa ng aming hanggang mga negosyo, saman, mga trabaho, mga pagkakuso. Salamat Ginoo sa inyong pagkamaayo, among mga pagkampo ng kining masalapit na tigong karon magamit lamang diha sa inyong kahimayaan. Salamat po Panginoon sa ngalan ni Jesus. Amen. Matay mga special number. Ay, mo kami ya. Wala. Wala. Bata katulutan. Ako sa pinaka-lutan ni Pai sa mga simba. Tanangan sa tabi pero hindi mo espesyal. Swerte ta. Kaya natay bisita, pinadala sa Ginoo, lalim kayo ng kanan. Swerte kita kayo sa Ginoo Mesayero. O akong yatag ni Pastor Gaspar, ang pag-introduce atong bisita. Kanila. So atong lakpan na ito ginunggong Diyos. Dito, nagpapang sa Panginoon. Hallelujah. Guys, 1 minute. Lord, glory. Hallelujah. Praise to Jesus, Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise God. So, magandang ayaw buntag, Gibson muli sa Panginoon. So, mas blessed tayo sa umagang ito. Parang important pa ito. Nakarating ng ibang bansa po itong tao na ito sa pangangaral sa salita ng Diyos. So, excited po din po ako sapagkat nung nalaman ko nung ay kauban si Pastor Dio, sabi ko, wow, marami kami mga pastor na muungai sa probinsya. So, salamat sa Ginoo. So, bago ang tanan, nag-istorya kami sa Luli nga, yun ko, sa Domingo, di sabi mo, uli kami mo kuhan mo, sa mo kami minisay sa bawat o kada simbahan. So, mas blessed na meron nga, si Pastor Ian dito sa Bago, din kami dire sa Hilaan. So, mas blessed tayo kasi iba yung masarap yung og adlaw kanon ni mo ginamos. Di ba? Labi ba ginamos? Pero adlaw yung kaoron naon sa mga. Wala na. Gita yung kagitsun. Gita yung kaghumba. Gita lain sudan. So, karon bunta ka naman iso, natay sudan nga pinakalami. Nagihakang na to sa kinooron. While ay ikan pa rin si Malay nito na iyang asawa, itong si ako pa ilan, si Pastora Clarissa Saigo.
and then pong iyang bata nga gwapo, nga kalbo, missionary po sa Ginoo. Niya ay ang asawa, si Pastor Gio Saito. So, salamat sa Ginoo nga isang batang pastor, isang didigit na pastor, isang gwapong pastor, pinagpalang pastor. So, I hope na lalo pang yung mensahe sa bagay ito, makuha natin ang tanan. At may rema sa ating puso yung salita ng Diyos, hindi dala-dala po natin sa akin. So, hindi ko na pa po katagalin sa umaga ito. Tawagin ko po ating lingkod ng Panginoon. Lagi na po si Pastor Gio Saito. Malakaban po natin Panginoon sa mga Pastor Gio Saito. Amen. Maayong buntag sa iyong tanan. Masaya na. So, ako po ay nagagalak dahil ako po ay nakarating ng Leyte. Nung tinignan ko sa mapa, kaunting barko na lang, Mindanao na pala. So, napakalayo ng aming binahe. Pero I praise God, I thank God dahil na-meet ko kayo ngayon. Amen? Isang karangalan, isang kagalakan ang magamit ng Diyos maging sa mga taong hindi mo kakilala, hindi mo kalugar, pwedeng hindi mo kaparehas ng salita, pero meron tayong isang lengguwahe. Ano ang ating lengguwahe? Ang pagsamba. Ang ating lengguwahe ang salita ng Diyos. At doon po tayo nagkakaisa. Amen. At ngayon, salamat po sa pag-welcome sa akin sa church na ito. At hayaan niyo po na maibahagi ko po sa inyo ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. O Diyos Ama, natakila sa lahat, salamat sa mensaheng ibibigay po ninyo sa church na ito, sa amin, sa bawat isa. Buksan po ninyo ang aming mga puso. Open our eyes, open our ears, our hearts, Lord, and let us hear your words today. And let your words manifest. Let every heart be transformed, O God, by your power, Holy Spirit. Speak, move, touch every heart of every people in this church, O God. Revival in the name of Jesus. Strength in the name of Jesus. Service in the name of Jesus. Create us, O God, a church that will serve you. Hallelujah. Thank you, Father God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. And now, our topic is about a solid church. We are the church. The church is from the word ecclesia, ecclesia, which means the called out ones. We are the called out ones. Tinawag ako ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, you are the church. The church is not this building. Kung sa ibang lugar, pagandahan ng itsura, paramihan ng aircon, pagandahan ng ilaw, paramihan ng screen, palakihan ng screen. Pero alam niyo po, hindi po magmamatter yun kung the real church na tayo ay hindi maayos. Ama po? Kaya mas maganda po pala na yung church, yung mga tinawag, pinili ng Diyos, yung maayos, kesa yung physical na church. At alam niyo, dahil si Lord nagbe-bless. Pag ang church na pinili ng Diyos, yung mga tao sa loob ng church maayos, sumasamba sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, inaayos din Lord pati yung physical na church. Naniniwala po ba kayo doon? Praise God. So ako po ay naglilingkod sa Panginoon. Ako ay tinawag ng Panginoon as a pastor. 4 years na po. 4 years na po ang aming church sa August. Nag-start ako as a pioneering pastor when I was 21 years old. At nagsimula po kami 13 na tao. 13, 12. Pag umabot kami ng 15 na tao, parang ang saya-saya na. Parang ang dami na namin. Pag 20, uy grabe, ang daming dinala ni Lord. Ganun po ang prinsipyo ng nagsisimulang church. Pero tinuruan ako ng Panginoon na ang church po pala ay hindi nakabase sa quantity. What is quantity? Quantity is number.
quantity is dami. Ang church po pala, nakafocus dapat sa quality. What kind of people, what kind of Christians are there inside the church? That matters more than the quantity. You know why? If the church has a quality, quantity is just a result. Amen? Kapag ang tao sa loob ng church maayos, solid, kasunod na lang po ang quantity. Dudumugin ng tao ang church, mabibless ang tao sa church, maku-curious ang tao sa church. Bakit? Kasi yung mga tao sa church nagiging blessing. Bakit? Kasi yung tao sa church, solid. When you say solid, there are three kinds of matter. Mga estudyante, what are the three kinds of matter? Solid, liquid, gas. Very good, children. Okay. Ano po ang pagkakaiba nila? Ang pagkakaiba ng solid, liquid, at gas ay yung composition of molecules. Okay, science tayo ngayon ha. Ano ibig sabihin po nun? Ang gas, napakadali mong i-penetrate. Ang water, napakadaling ma-penetrate. Sa tubig, kapag inilagay mo yung kamay mo, papasok at papasok yung kamay sa tubig. Tama? Pero ang solid, hindi mo basta-basta ma-penetrate. This one, solid to. Tatagos mo yung kamay ko dito? Hindi. Bakit? Kasi solid. Bakit solid? Kasi intact. Intact yung molecules. Kaya ang pag-uusapan natin, what could happen to a church if the church is intact? If the church is solid? Ano kaya? It will not be easily penetrated by the enemy. Alam niyo po, nakakalungkot na balita. Ang dami pong churches na penetrate ng kaaway. Ang dami pong churches nangyayari yung steal, kill, destroy. Na pagnanakawan ng kagalakan, nasisira ang mga relasyon, namamatay ang mga pananampalataya. Bakit nape-penetrate ni Satan ang church? Kasi hindi solid. Madaling ma-penetrate kapag hindi solid. Kaya pinag-uusapan natin is about a solid church. Na ang church na ito magiging solid. Hindi basta-basta mape-penetrate, hindi basta-basta mawawasak, hindi basta-basta masisira ng kaaway. Bagkus, ginagamit ng Diyos. Ang church po may purpose. Ngayon, napag-usapan natin yung solid. Now, the church, God called the church for a purpose. Not just to exist. Ang church po, hindi po para dyan lang kayo, tradition lang, every Sunday attend na wala na lang nangyayari. A church has a purpose. Do you belong to the church? Are you the church? Then you have a purpose. And that purpose is to reach the lost, to strengthen the brethren. And again, if the church is not solid, how can it do the purpose? Alam niyo po, marami pong churches hindi na po nagagampanan ang mga purpose. Hindi na nakakapag-share ng gospel, hindi na nakakaabot sa lost. Alam niyo po kung bakit? Kasi sa loob ng church, puro din hikwaan. Sa loob ng church, puro siraan. Sa loob ng church, nagtatarayan, nagchichismisan. Ba? God cannot use a church na hindi maayos. God cannot use a church na hindi united. Amen? That's why this morning, ang nais ng Panginoon sa church natin, sa church na ito, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Now,
pinapatungkulan ni Pablo dito sa 1 Thessalonians 5:11. This is his concluding verses sa 1 Thessalonians chapter 5. Ano pong meron sa 1 Thessalonians chapter 5? Ito po ay mga paalala ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica na si Jesus muling babalik. It talked about the rapture, it talked about the second coming, it talked about what should you do while waiting for Jesus' return. At ito po yun, encourage one another and build each other up. Amen. Are you an encouragement to your brethren? And again, I say, I thank God because I am being used by God today to encourage you right now. To be used and share the word of God today. But after this, can you also be an encouragement to your brethren? Can you be an encouragement to your neighbor? To those people inside the church? That's what God wants through the message of Apostle Paul that the church should be doing. Ganun po dapat ang ginagawa ng church. Amen? Kaya in Romans chapter 12, binanggit niya po doon, ano makikita natin sa Romans chapter 12 verse 1? Be an offering. Be a living sacrifice, holy and pleasing, acceptable. That is the acceptable kind of worship. At ano yung sabi sa verse 2? Be transformed. No, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sa pamamagitan daw po nun, malalaman natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya po pala, ang church po pala dapat hindi na kasing parehas ng isip ng mga nasa sanlibutan. Kung ang sanlibutan, kaunting kibot, nagagalit, hindi nangamansin, dapat pala hindi pala sa loob ng church ganon. Dapat mayroong renewing of mind. Na kapag ikay nasaktan, ikay na-discourage, hindi kayo parang kung ano yung ginagawa ng sanlibutan. Ano bang ginagawa ng sanlibutan? Ginagawa nila, magagalit, ipopost ka sa Facebook. Diba? Iko-call out ka, hindi ka papansinin, ichichismis ka sa kapitbahay. Ganun po ang ginagawa ng taga-sanlibutan. Tama po. Pero hindi daw po dapat ganun ang ginagawa ng tinaw ng Diyos. Be transformed. Renew your mind. Ibahin nyo na kung sino kayo. Ibahin nyo na how to deal with conflicts. Alam niyo po sa loob ng church may mga conflicts din. Tama po? May mga discouragement din. Pero ibahin na natin paano natin ito pangahawakan o paano natin ito i-resolve. Amen? Pero ba dito pag nasaktan, nag umiinom, red horse, tanduay? Ha? Tuwa? Yun po ang escape ng sanlibutan pag nasasaktan. Pero the Bible says in verse 2, ano sabi doon? Renewing of mind, do not conform, ibahin nyo kung sino kayo. Amen? Pag nagkaroon kayo ng struggle sa buhay, pag nagkaroon kayo ng struggle sa church, huwag si San Miguel ang puntahan ninyo. Ha? Huwag kay San Miguel lumalapit. Kay Jesus. Amen? Huwag kay Tanduay, huwag sa kabayo. Ha? Kulo po. Diba? So, ibahin natin how to deal with our conflicts, how to deal with our discouragement, how to deal with our problems, because as a church, we have a purpose. Amen? Now, tignan natin. In verse 3 to 5, unang-unang I want to share with you is demonstrate humility. In verse 3 ng Romans chapter 12, dito po tayo magsisimula ng ating mga pag-uusapan. So ito po pala dapat yung kaisipan na dalhin natin. Hindi na yung kaisipan ng sanlibutan. Hindi na yung kapag nasaktan ka, mumurahin mo yung tao.
hindi na yung pagkailangan mong may pagmalaki, may mapatunayan para meron kang may mag-iyabang. Ganun po ang sanlibutan. Gusto magkamal ng pera, gusto ng achievement para may pagmalaki, para may pagmayabang.